Sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ipinahayag ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang hakbang ng Israel na magsagawa ng preemptive na pag-atake sa Lebanon ay hindi pa ang katapusan ng kwento. Sa kabila ng mga babala mula sa mga lider ng rehiyon at mundo laban sa paglawak ng labanan, pinili ng Israel na tugunan ang banta mula sa Hezbollah na suportado ng Iran. Ayon sa ulat, ang Israel at Hezbollah ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga tagapamagitan upang maiwasan ang karagdagang eskalasyon ng tensyon. Ayon sa mga reports, nagtutulungan ang Israel at Washington upang makamit ang isang diplomatikong kasunduan. Bagaman sinang-ayunan ng Washington ang pag-atake ng Israel, nagbabala ito laban sa posibilidad ng pagsiklab ng isang malawakang digmaan. Samantala, ipinahayag ni Defense Minister Yoav Gallant na umaasa ang Israel na makamit ang isang diplomatikong solusyon sa Hilaga, at ipinahiwatig naman ni Hezbollah Chief Hassan Nasrallah na maaaring ituring ng grupo na tapos na ang kasalukuyang pag-aaway kahit na pinuri ng mga kaalyadong grupong terorista ang tinangkang pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Sa kanyang talumpati sa lingguhang pagpupulong ng gabinete, inihayag ni Netanyahu na inutusan niya ang isang malakas na preemptive strike upang alisin ang banta matapos tangkain ng Hezbollah na atakehin ng Israel gamit ang mga rocket at drone. Ang mga drone na inilunsad ng Hezbollah patungo sa mga estratehikong target sa gitnang bahagi ng bansa ay lahat na intercept ng Israel Defense Forces. Gayunpaman, sinabi ni Netanyahu na hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Pinasiguro rin ni Israel Defense Forces Chief Lieutenant General Herzi Halevi na determinadong baguhin ng Israel ang kalagayan ng seguridad sa Hilaga upang ang mga residente ay makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Simula pa noong October 7, humigit kumulang 60,000 na residente sa hilagang bahagi ng Israel ang nananatiling lumikas matapos salakayin ng mga terorista na pinamumunuan ng Hamas, ang timog na bahagi ng Israel. Naging sanhi ito ng pagkamatay ng halos 1,200 na tao at pagkakabihag ng 251 na nagpasimula ng digmaan sa Gaza. Ang hilaga ay inilikas dahil sa pangambang maulit ang katulad na pag-atake mula sa Hezbollah na nagsimula ring umatake sa Israel kinabukasan. Maaga noong linggo, humigit kumulang 100 na Israeli fighter jets ang umatake sa libu-libong Hezbollah rocket launcher barrels, ilang minuto bago magpakawala ang mga ito sa hilaga at gitnang Israel. Nagpalipad ang Hezbollah ng humigit kumulang 230 rockets at 20 drones sa hilaga ng Israel. Nagbabala ang mga Arab governments, kabilang ang opisyal na pamunuan ng Lebanon, laban sa karagdagang pag-escalate ng tensyon. Ayon kay Sufain Kuda, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Jordan, ang tensyon ay maaaring humantong sa rehiyonal na digmaan. Sinisi niya ang kabiguan ng Israel na tapusin ang pananalakay nito sa Gaza na naglantad sa rehiyon sa panganib ng pagpapalawak ng sigalot. Ayon sa Jordanian state media, sinabi naman ng Hezbollah na titigil ito sa pag-atake sa Israel kapag natapos na ang digmaan sa Gaza. Nagbabala rin si Pangulong Abdel Fattah el-Sisi ng Egypt sa mga panganib ng isang malaking digmaan sa Lebanon. Sa kanyang pakikipag-usap kay Charles Q. Brown, ang mataas na general ng Estados Unidos, sinabi ni Sisi na kailangan ng internasyonal na komunidad na gawin ang lahat ng pagsisikap at paigtingin ang presyon upang mabawasan ang tensyon, at binigyang diin ang pangangailangan na mapanatili ang katatagan at soberanya ng Lebanon. Bilang tugon sa kaguluhan noong linggo, nanawagan ang tanggapan ng UN Special Coordinator para sa Lebanon at United Nations Interim Force in Lebanon sa lahat na itigil ang digmaan at umiwas sa karagdagang aksyong magdudulot ng tensyon. Inilarawan nila ang mga pinakabagong pangyayari bilang nakababahala. Ayon sa pahayag,
ang ceasefire na susundan ng implementasyon ng isang UN Security Council resolution ay ang tanging pangmatagalang solusyon. Ang resolusyong ito ang nagtapos sa digmaan ng Israel at Hezbollah noong 2006 at nanawagan para sa Lebanese Army at mga peacekeeper ng United Nations na maging tanging armadong puwersa sa katimugang Lebanon. Ayon sa mga ulat, binigyan ng Israel ang Estados Unidos ng malaking paunang abiso bago isagawa ang kanilang pre-dawn strike sa Lebanon. Ayon sa mga reports, sa ilang mga pag-uusap sa pagitan ng White House at Jerusalem, ipinahayag ng Estados Unidos ang kanilang suporta para sa mga hakbang upang maiwasan ang isang tiyak na banta. Gayunpaman, nagbigay din sila ng babala laban sa anumang hakbang na maaaring magresulta sa isang rehiyonal na digmaan. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang sinusubukan ng Israel na isulong ang isang kasunduan na magdudulot ng katahimikan sa hilagang border. Pinipilit nito ang Hezbollah na sumang-ayon dito sa pamamagitan ng impluensya ng mga Amerikano at iba pang mga kaalyado. Ayon sa ulat, layunin ng presyur na ito na ipaliwanag sa salita matapos ipakita ng Israel sa pamamagitan ng mga aksyon na hindi kapakipakinabang sa interes ng Hezbollah na magpalala pa ng sitwasyon o dalhin ang rehiyon sa digmaan. Ayon sa mga reports, ang ilan sa Israel ay umaasa pa rin sa posibilidad ng isang diplomatikong solusyon sa hilaga. Iniulat din na 2 diplomat ang nagsabing nagpalitan ng mga mensahe ang Israel at Hezbollah sa pamamagitan ng mga tagapamagitan noong Linggo upang maiwasan ang karagdagang eskalasyon. Ayon sa isang diplomat, ang pangunahing mensahe ay parehong partido ang nagkonsidera na tapos na ang matinding palitan ng atake noong Linggo at walang sinuman sa magkabilang panig ang nais ng isang ganap na digmaan. Nagsalita ang mga diplomat na ito sa kondisyon na hindi sila papangalanan. Sa isang pagtatasa ng sitwasyon sa punong tanggapan ng Israel Defense Forces sa Tel Aviv, sinabi ni Defense Minister Yoav Gallant sa mga nakatataas na general ng Israel Defense Forces na umaasa ang Israel na magamit ang isang kasunduan sa pagpapalit ng mga bihag para sa ceasefire upang mabuksan din ang posibilidad ng isang kasunduan sa Hezbollah sa hilaga at kalaunan ay mapatahimik ang rehiyon. Samantala, sa kanyang pagsasalita noong Linggo ng gabi, maling ipinahayag ni Hassan Nasrallah, pinuno ng Hezbollah, na ang pag-atake ng kanilang grupo ay tumama sa mga pangunahing military base ng Israel at nagdulot ng malaking pagkagambala sa bansa. Sinabi niya na naghihintay sila na makita ang mga resulta ng kanilang pag-atake. Kung ang pag-atake daw ay matagumpay, maituturing na tapos na ang pagganti para sa pagpatay sa mataas na komander ng Hezbollah na si Fuad Shukr. Kung hindi naman, sinabi niya, napanatili ng grupo ang karapatang umatake muli. Binalaan ng Hezbollah ang isang malakihang pag-atake bilang pagganti sa pagpatay kay Shukr noong July 30 sa isang airstrike ng Israel sa kuta ng teroristang grupo sa Timog Beirut. Ang pag-atake ay isinagawa bilang tugon sa isang rocket attack ng Hezbollah noong July 27. Gayunpaman, sa kabila ng mga pahayag ni Nasrallah, lumabas na hindi naging matagumpay ang kanilang pag-atake sa mga military base ng Israel. Bagamat ipinagmamalaki ng Hezbollah na natamaan nila ang mga target, walang ebidensyang sumusuporta sa kanilang mga claim at walang ulat ng malaking pinsala o pagkagambala sa panig ng Israel. Ang palpak na operasyon na ito ay nagdulot ng kahihiyan sa Hezbollah at nagpalakas ng determinasyon ng Israel na ipagpatuloy ang kanilang mga aksyon sa hilaga. Sa kabila ng pagyayabang ng Hezbollah, malinaw na ang kanilang mga pag-atake ay hindi nagtagumpay at hindi nakapagdulot ng inaasahang epekto laban sa mga puwersa ng Israel. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na mataas na tensyon sa rehiyon at ang panganib ng isang mas malawak na digmaan. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang upang mapanatili ang kapayapaan, nananatili ang posibilidad ng mas malaking alitan
kung hindi mapigilan ang mga banta at aksyon ng magkabilang panig. Samantala, patuloy na nagpahayag ng pagsuporta ang Hamas at ang mga Houthis ng Yemen na parehong bahagi ng Axis of Resistance na suportado ng Iran katulad ng Hezbollah sa nabigong pag-atake ng grupong Lebanese. Ipinahayag ng Hamas na ang kanilang malakas at matibay na tugon na tumama ng malalim sa loob ng Israel ay isang malaking dagok para sa gobyerno ng Israel. Samantala, sa kanilang pahayag, pinuri ng Houthis si Nasrallah sa matagumpay daw na pag-atake na kanilang binigyang diin bilang patunay na ang paglaban ay may sapat na kakayahan, lakas at katapatan sa kanilang mga pangako at banta. Nangako rin ang mga rebelde na magsasagawa sila ng sarili nilang mga pag-atake sa Israel bilang tugon sa mga pag-atake noong July 20 na tumarget sa lungsod ng Hodeidah sa baybayin ng Yemen, isang araw matapos ang isang drone ng Houthi ang pumatay ng isang tao at nasugatan ang ilan sa Tel Aviv. Bagamat pinuri ng Houthi si Nasrallah at ang Hezbollah para sa sinasabing matagumpay na pag-atake, ang katotohanan ay hindi nagtagumpay ang operasyon ng grupo. Walang makabuluhang pinsala o pagkawasak na naidulot sa mga target sa Israel at walang ebidensya na sumusuporta sa kanilang mga pahayag tungkol sa mga natamo nilang tagumpay. Ang pagkabigong ito ay nagpakita ng limitasyon sa kakayahan ng Hezbollah na magdulot ng seryosong banta sa Israel, sa kabila ng kanilang mga ipinagmamalaking banta at pangako. Sa halip na magpatibay ng kanilang posisyon, ang hindi matagumpay na atake na ito ay nagdulot lamang ng pagdududa sa kanilang kakayahan at estratehiya. Ipinahayag ng Houthis na muli nilang pinagtitibay na ang tugon mula sa Yemen ay tiyak na darating. Simula noong October 8, halos araw-araw na inaatake ng mga puwersang pinamumunuan ng Hezbollah ang mga komunidad at mga posteng militar ng Israel sa kahabaan ng border. At sinasabi ng grupo na ginagawa nila ito bilang suporta sa Gaza sa gitna ng digmaan doon. Sa ngayon, ang mga sagupaan ay nagresulta sa 26 na pagkamatay ng mga sibilyan sa panig ng Israel, gayon din sa pagkamatay ng 20 na sundalo at reservist ng Israel Defense Forces. Mayroon ding ilang pag-atake mula sa Syria, ngunit wala namang iniulat na nasugatan. Ipinahayag ng Hezbollah na 420 sa kanilang mga miyembro ang napatay ng Israel sa patuloy na mga sagupaan, karamihan sa Lebanon, ngunit mayroon ding ilang nasawi sa Syria. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Sa kabila ng mga pag-atake at sagupaan, malinaw na ang bawat panig ay patuloy na naghahanda para sa mas malalaking digmaan, habang patuloy ding nagsusumikap ang mga kaalyadong grupong terorista upang palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon. Ang patuloy na pagigting ng sitwasyon ay nagdudulot ng mas malaking panganib sa mga sibilyan at nagpapakita ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng gitnang silangan. Ipinahayag ng North Korea na magpapadala ito ng 250 na bagong tactical ballistic missile launchers patungo sa border nito sa South Korea sa pinakabagong mapanlinlang na pahayag ni Leader Kim Jong-un laban sa kanilang kapitbahay. Ayon sa mga reports, personal na pinangasiwaan ni Kim ang paglilipat ng mga kagamitan sa mga military commanders at chiefs of staff, at nagbigay siya ng talumpati na nagsasabing ang mga bagong missile launchers ay ginawa gamit ang teknolohiya ng North Korea. Dagdag pa niya, ito daw ay ang unang yugto pa lang ng planong pagtatayo ng puwersa ng mga missile para sa mga military border units ng North Korea. Ayon kay Kim, maaari daw nilang piliin ang dialogue o confrontation, pero ang dapat daw nilang mas paghandaan ay ang confrontation. Sinabi niya rin na yun daw ang pundasyon ng kanilang polisiya patungo sa US na palagi daw nilang pinapanindigan. Ayon kay Kim, malinaw daw na ipapahayag ng North Korea na kung babalewalain daw ng US ang kanilang mga paulit-ulit na babala at patuloy daw na sisirain ang seguridad ng rehiyon, magkakaroon daw ito ng malalang kahihinatnan
para daw sa seguridad ng Amerika. Ang border sa pagitan ng North at South Korea ay isa na sa pinakamilitarisadong lugar sa mundo at matagal nang sinasabi ng Pyongyang na mayroon itong malaking bilang ng artileriya at kagamitang militar na nakatutok patimog. Tumitindi ang tensyon sa Korean Peninsula kung saan pumasok ang North Korea sa isang bagong strategic partnership sa militar kasama ang Russia noong Hunyo. Ayon sa mga military analyst, mula noong isinagawa ang kanilang unang nuclear test, mahigit isang dekada na ang nakalipas, posibleng umunlad na ang kakayahan ng North Korea sa mga sandata na may ambisyong gawing maliit ang warhead upang magkasya ito sa isang long-range missile. Ayon sa mga eksperto, posibleng nakagawa na ang North Korea ng maliit na imbakan ng nuclear warheads, ngunit hindi pa napapatunayan kung nagawa na nila itong sapat na maliit at magaan upang maikabit sa isang missile. Ganun pa man, hindi pa napapatunayan ang kakayahan ng North Korea na magpakawala ng nuclear warhead sa anumang uri ng missile. Marami ring mga eksperto na naniniwalang wala pang nuclear weapons ang North Korea. Nagbabala ang North Korea noong huling bahagi ng nakaraang taon na magde-deploy ito ng bagong kagamitang militar malapit sa military demarcation line na naghihiwalay sa kanila mula sa South matapos bahagyang umatras ang Seoul mula sa kasunduan noong 2018 na naglalayong pababain ang tensyon sa border. Ngunit ang anumang magandang loob na naidulot ng kasunduan ay naglaho na sa mga nakaraang taon at parehong bansa ay opisyal ng binasura ito. Si Kim Jong-un na hindi nakuha ang mga konsesyon na nais niya mula sa US at South Korea matapos ang mga pag-uusap noong 2018 ay pinalakas ang programa ng ballistic missile ng North Korea, nangangakong bibigyan ang Pyongyang ng nuclear deterrent katulad ng nasa Washington. Bilang tugon sa pagpapalakas ng militar ng North Korea, ang US at South Korea kasama ang Japan ay nagpapalakas na rin ng kanilang military cooperation sa pamamagitan ng mga pagsasanay at deployments na itinuturing ng Pyongyang bilang banta. Mayroong hindi bababa sa 3 insidente kung saan nagpaputok ng warning shots ang South Korea mula noong Mayo matapos lumampas ang mga tauhan ng militar ng North Korea sa demarcation line, ang gitnang bahagi ng demilitarized zone na naghihiwalay sa dalawang bansa. Noong nakaraang buwan, iniulat din ng North Korea na matagumpay nilang na-test ang isang bagong tactical na ballistic missile. Inilarawan ng state media ng North Korea ang mga missile launcher bilang modernong taktikal na sandata na mismong idinisenyo daw ni Kim. Ayon kay Lee Sung-jun, isang tagapagsalita ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea, naniniwala sila na ang mga missile launcher na ipapadala ng North Korea sa border ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan tulad ng pag-atake o pagbabanta sa South Korea. Dagdag pa niya, ang pag-deploy daw nito malapit sa border ay nagpapahiwatig na hindi ito idinisenyo para sa malalayong target. Sa isang talumpati, sinisi ni Kim ang Estados Unidos sa paggawa daw ng isang nuclear-based military bloc na nagdulot daw ng pangangailangan na palakasin pa daw ng North Korea ang kanilang militar. Matagal nang tinutuligsa ng North Korea ang mga pinagsanib na pagsasanay ng Estados Unidos at South Korea na kanilang tinatawag na paghahanda para sa isang pagsalakay. Ayon sa mga eksperto, ang mga pahayag ni Kim Jong-un ay nagpapakita ng malinaw na pagbaluktot sa katotohanan. Ang pag-aakusa sa Estados Unidos sa paglikha ng isang nuclear-based military bloc ay tila isang paraan lamang upang bigyang katwiran ang kanilang patuloy na agresibong hakbang na palakasin ang kanilang kakayahang nuklear. Noong nakaraang linggo, muling nagpahayag ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na si Wang Yi ng suporta ng China para sa Iran sa pagtatanggol ng kanilang soberanya, seguridad at dignidad ng bansa. Bagaman maaaring mukhang nakatuon sa kapayapaan ang ganitong pahayag, tila may halong pang-uudyok ang China sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon imbes na magsulong ng diplomasya.
Sa tawag na ginawa ni Wang Yi kay Ali Bagheri, pansamantalang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, inulit ni Wang ang pagkondena ng Beijing sa pagpatay sa lider ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Tehran noong July 31. Ang ganitong pagkondena ay tila nagpapalakas ng tensyon kaysa magdulot ng solusyon. Ang Iran at ang grupong Hamas ay parehong nag-akusa sa Israel bilang responsable sa pag-atake na pumatay kay Haniyeh. Bagaman hindi inamin o itinanggi ng Israel ang pagkakasangkot nito, ang mabilis na suporta ng China sa Iran ay tila nagpapakita ng pagpili ng panig na maaaring magdagdag ng langis sa apoy ng alitan sa pagitan ng Israel at Hamas, sa halip na maging tulay para sa kapayapaan. Dahil sa pagpatay, nagdeklara ang Iran na kanilang parurusahan ang Israel ng matindi. Imbes na hikayatin ang pag-iwas sa karahasan, nagbigay suporta pa ang China sa matinding reaksyon ng Iran na maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Ang ganitong hakbang ay naglalagay ng kapayapaan sa mas malaking panganib sa halip na solusyonan ang ugat ng alitan. Binigyang diin ni Wang Yi na ang China ay handang suportahan ang Iran sa pagtatanggol ng kanilang soberanya at seguridad alinsunod sa batas, at sa kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Subalit, ang ganitong pahayag ay tila nagmumula sa isang agenda na naglalayong palakasin ang impluensya ng China sa rehiyon, kaysa tunay na mapanatili ang kapayapaan. Sa halip na maging neutral na tagapamagitan, tila mas pinipili ng China na gamitin ang sitwasyon upang palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon. Maraming eksperto ang naniniwala na malapit nang lumusob ang China sa Taiwan. Pero meron ding mga nagsasabi na sa ngayon ay ayaw pang lumusob ng China sa Taiwan dahil natatakot sila sa posibleng gawin ng India pag tinuon nila ang karamihan ng mga puwersa nila sa pag-atake sa Taiwan. Ayon sa mga reports, posibleng natatakot ang China na lusubin ang Taiwan dahil sa tingin nila ay meron ding plano ang India na lusubin sila habang nakikipaggera ang kanilang militar sa Taiwan at sa mga kakampi nito. Ang China at India kasi ay meron ding pinagtatalunang teritoryo. Inaangkin ng China ang dalawang rehiyon ng India na matatagpuan sa border nila. Maraming eksperto ang naniniwalang pag nilusob ng China ang Taiwan, posibleng gerahin din ng India ang mga puwersa ng China na nasa border para masecure nila ang kontrol sa dalawang rehiyon. Magiging madali para sa India na atakehin ang China pag nilusob nito ang Taiwan dahil karamihan ng mga puwersa ng China ay siguradong gagamitin nila para labanan ang Amerika. Sobrang mahihirapan ang China na labanan din ang India kung aatakehin sila nito habang nakikipagdigma sila sa Amerika at sa mga kakampi nito. Kaya naman, malaki ang posibilidad na pinaghahandaan na din ng China ang pakikipaggera sa India. Ayon sa mga military analyst, posibleng alukin ng China ang Pakistan na pumirma sa isang mutual defense treaty. Magiging malaking tulong yun sa China kung lulusubin nila ang Taiwan dahil pwedeng protektahan sila ng Pakistan laban sa India habang sinusubukan nilang sakupin ang Taiwan. Ganun pa man, kailangan muna ng China na mapapayag ang Pakistan na pumirma ng isang kasunduan kasama sila na nagsasaad na pag merong umatake sa alinmang bansa, tutulungan ito ng isa pang bansa. Posibleng gusto din ng Pakistan na magkaroon ng isang mutual defense treaty kasama ang China dahil maaaring nangangamba din sila na baka bigla silang atakehin ng India. Malaki talaga ang posibilidad na habang merong gera sa pagitan ng China at Amerika, aatakehin ng India ang China para mapaalis ang lahat ng mga sundalo ng China na nasa teritoryo nila. Bukod doon, may mga infrastructure din ang China na tinayo sa mga teritoryong pinagtatalunan nila. Posibleng ipadala ng India ang karamihan sa mga puwersa nila sa mga teritoryo nila na inaangkin ng China para masiguro nila ang kontrol nila sa mga rehiyon.
pwedeng magtayo na ang India ng mga depensa sa rehiyon para siguraduhing hindi na ulit ito mapapasok ng mga sundalo ng China. Kaya naman, magkakaroon talaga ang China ng maraming problema pag nilusob nila ang Taiwan. Ayon sa mga military analyst, kailangan ay masakop kagad ng China ang Taiwan para malabanan kagad nila ang India kung sakaling umatake nga ito. Kaso, napakalabong masakop kagad ng China ang Taiwan dahil siguradong ipagtatanggol ito ng United States at Japan. Kaya naman, kailangan talaga ng China ng mga kakampi kung gusto nilang magkaroon ng pag-asa na matalo ang Western Coalition. Maraming indikasyon na gumagawa na ang China, Russia, Iran at North Korea ng sarili nilang alyansa para malabanan ang mga Western countries. Ganun pa man, sobrang mas malakas ang United States at ang mga kaalyado nito kaya malabo pa rin na manalo ang grupo ng China. Kailangan nila ng mas marami pang kakampi kung gusto talaga nilang matalo ang NATO. Sa kasalukuyan ay merong mahigit 100,000 na sundalo ang India at China sa may border nila. Isang pagkakamali lang ng China ay pwedeng magkaroon ng isang matinding digmaan sa pagitan nila ng India. Ayon sa mga military analyst, pwedeng kinokonsidera din ng China na atakehin na lang muna ang India para makontrol nila ang mga teritoryo ng India na inaangkin nila bago sila lumusob sa Taiwan. Pwedeng plano ng China na lusubin ang mga teritoryong inaangkin nila tapos pag kontrolado na nila ito, maglalagay sila ng napakaraming depensa para siguraduhing hindi ito mababawi ng India. Pagkatapos nun, saka sila lulusob sa Taiwan. Kaso napakadelikado para sa China pag ginawa nila yon. Malabong ibigay na lang ng India ang teritoryo nila sa China. Siguradong gagamitin ng India ang buong puwersa ng militar nila para mabawi ang mga teritoryo. Kakailanganin ng China na matalo at mapasuko ang militar ng India bago nila malusob ang Taiwan. Hindi magiging madali para sa China na gawin yon dahil malakas din ang militar ng India. Ganun pa man, maraming eksperto na nagsasabing mas malakas ang militar ng China kesa sa India kaya may pag-asa silang matalo ang bansa. Pero siguradong mawawasak din ng India ang marami sa mga weapons ng China pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Siguradong hihina ang militar ng China pag nakipaggera sila sa India kahit pa matalo nila ito. Malaki ang posibilidad na pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng China at India, hindi nakakayanin ng China na sakupin ang Taiwan dahil sobrang magiging mahina ang militar nila pag pinasabog ng militar ng India ang maraming mga weapons nila. Kaso, pag nilusob muna ng China ang Taiwan, posible talagang lusubin din sila ng India habang sinusubukan nilang sakupin ang Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, posibleng ibigay na lang ng China sa India ang mga teritoryong pinagtatalunan nila dahil mas importante sa China ang Taiwan. Kung hindi kasi itutuon ng China ang lahat ng mga puwersa nila sa pagsakop sa Taiwan, siguradong papalpak sila dahil wawasakin lang kagad ng Amerika ang mga warships at eroplano nila. Ayon sa maraming eksperto, nagkamali ang China sa desisyon nilang angkinin ang mga teritoryo ng India. Mahihirapan tuloy sila ngayon na sakupin ang Taiwan dahil mayroon silang malakas na kalaban na nasa tabi lang nila. Posible pa ngang tulungan din ng India ang Taiwan para siguraduhing hindi masasakop ng China ang isla. Delikado rin kasi para sa India na masakop ng China ang Taiwan dahil siguradong mas lalakas ang China pag nagawa nila yon. Sa katunayan, kumakampi na rin ang India sa United States. Dati ang isa sa mga pinakaimportanteng kakampi ng India ay ang Russia, pero ngayon parang mas kumakampi na sila sa Amerika dahil mas kinakampihan na ngayon ng Russia ang China. Maraming military analyst na naniniwalang tutulungan ng Russia ang China pag nilusob na nito ang Taiwan. Pag nasakop kasi ng China ang Taiwan, mas magiging mahina ang Amerika. Pag humina ang United States, hihina din ang suporta nila para sa Ukraine, kaya magiging mas madali para kay Putin na sakupin ang bansa. Kaso napakalabong masakop ng China ang Taiwan.
Bagamat tinuturing ang militar ng China na pangalawang pinakamalakas na militar sa buong mundo, mas malakas pa rin ang militar ng United States kaysa sa militar ng China. Tapos ang mga kakampi ng United States ay napakalakas din ng mga militar. Ang pinakamalakas na kakampi ng China ay ang Russia, kaso napakahina na nito ngayon dahil nawasak na sa Ukraine ang karamihan sa mga tangke at weapons nila. Kaya naman, maraming military analyst na nagsasabing kahit tulungan pa ng Russia ang China, malabo pa ring matalo nila ang United States. Tapos, nagpapalakas na rin ang NATO. Siguradong tutulungan ng ibang mga bansa ng NATO ang Taiwan pag nilusob ito ng China. Kahit magpadala lang ang NATO ng mga weapons sa Taiwan, siguradong sobrang magiging mas mahirap na para sa China na sakupin ang isla. Pag nakakuha kasi ang Taiwan ng mga high-tech weapons mula sa NATO, magiging madali lang para sa Taiwan na pasabugin ang mga barko at eroplano ng China. Siguradong napakaraming mga warships at fighter jets ng China na mapapasabog kaagad pag lumusob sila dahil nakaistasyon na sa mga military bases ng Japan ang marami sa mga eroplano ng Amerika. Mabilis na makakalipad ang mga fighter jets ng US para pasabugin ang mga barko at eroplano ng China dahil nasa rehiyon na sila. Posible pa ngang atakehin din ng mga eroplano ng Amerika ang mga military bases ng China na nasa teritoryo mismo ng China, kaso pag ginawa nila yon, posibleng atakehin din ng China ang teritoryo ng United States. Pag nangyari yon, malaki ang posibilidad na talagang magkaroon na ng isang pandaigdigang gera dahil posibleng atakehin na din ng NATO ang China pag inatake nito ang Amerika. Siguradong sasali na rin ang Russia, Iran at North Korea sa gulo, kaya napakadelikado talaga pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng United States at China. Pag nahila na ang karamihan ng mga bansa sa gera, maituturing na yon na isang world war. Napakadelikado nun para sa mundo dahil siguradong napakaraming bansa ang mawawasak. Kaya naman pinapalakas na talaga ng maraming bansa ang militar nila dahil malapit na talagang lumusob ang China sa Taiwan. Alam ng maraming eksperto na pag lumusob na ang China sa Taiwan, mahirap nang maiwasan ang isang pandaigdigang gera. Kaya naman, kailangan talaga ng mga bansa na palakasin ang mga depensa nila para siguraduhing kaya nilang ipagtanggol ang mga sarili nila.